Magandang umaga po sa bawat isa. Ayan, gintian nyo naman po ang inyong mga katabi. Ayan, para naman pong, Merry ang Christmas ng bawat isa. Amen po ba? Ayan, so, bago po tayo magsimula, pwede ba itaas po natin ang ating mga kamay? Ayan. Sa mga ilan po ang daliri natin? 10 po Pwede po bang bago tayo magpuri, umawit, pumalakpak sa Panginoon, umisip po tayo ng 10 bagay na ipagpapasalamat po natin sa Lord sa umagang ito. Simula siguro ng January, kung kaya pa nating i-track, punuin natin yung ating mga kamay ng pasasalamat sa Lord so that it will be easy for us to lift up our hands. Sige po, you can close your eyes. Pwede mong alalahanin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Thank you, Lord. Sige po, pwede nating isa-isahin. Ano ba yung mga bagay na pinagpapasalamat natin sa Panginoon sa umagang ito? Simula ng January hanggang ngayon, December na, matatapos na po ang taon. Magta-2026 na. What are the 10 things? 10 things na, Lord, thank you po. Salamat po. Hindi magaan po sa amin na magpuri sa inyo. Hindi lang po dahil sa mga answered prayer, but Lord, you're the one who sustained us hanggang sa last month ng taon na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father, for sustaining everything, for providing everything. Thank you, Lord, for the love, for the comfort, Panginoon. Salamat, Lord. Holy Spirit, have your way. We welcome you in this place, O God. Dalangin po namin, mapapurihan ka namin. In the name of Jesus, palakpakan po natin ang Lord sa umagang ito, mga kapatid. Amen. Amen. Sabi po sa awitin na ito, lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Pwede niyo po ba kaming sabayan? Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Again, lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Atin pong ipalakpak ang ating mga kamay, mga kapatid. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. 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 For the last time. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kailangan sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawit. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri. Ano man ang mangyari, ang Panginoon ang bahala sa atin. Panginoon ang bahala sa atin. Pupuri, di pa sa tunog. Sigaw ay papuri, sigaw ay papuri. Ang Diyos ay maghari. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin
ng Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Ating i-declare, sabi dito mga kapatid, ang Diyos ay dakila, siya ang hari, siya po ay namatay at bumangong muli. Amen po ba? At sabi pa, siya ay tapat, siya ay tunay. Amen po ba? Sabayan niyo po kaming awitin to. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makapapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala na. Minsan ba ikaw ay dakila? Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumangong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang magkapapantay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Minsan pa purihin. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Di tatahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Huwag kang tumahimik, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring. Minsan pa, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring. For the last time, di tatahimik, ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Lord. Woo! Hallelujah! Thank you, Lord. Patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid. Kalungkutan ko'y kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit na pagpupulis. Kalungkutan ko'y iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit na pagpupuri sa'yo. Pasasalamat, ang alay ko sa'yo'y walang katulad. Kabutihan mo, binigyang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magmumuni pagkat kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Minsan ba kalungkutan? Kalungkutan ko iyong pinawi, kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat, ang alay ko sa'yo'y walang katulad. Kabutihan mo, binigyang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magmumuni pagkat pasasalamat, ang alay ko sa'yo'y walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyang kulay, ang buhay kong ito, ako'y magsasaya, magmumuni pagkat kalungkutan ko'y pinawi, kagalakan ang pinalit, at sa puso ko
Isang malakas na palakpakan, hallelujah, para sa Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Sabi po sa awit na ito, karapat-dapat po ang Diyos na siya'y papurihan, not just because of every answered prayer na atin pong naranasan. Hindi lang po dahil ang Lord po ang nag-sustain, hindi po dahil siya yung tumulong sa atin na nag-provide. Kahit po wala ang mga bagay na iyon sa ating mga buhay, karapat-dapat pa rin pong papurihan ng Diyos. In every unpleasant and pleasant situations, mga kapatid, the Lord is worthy to be praised. Jesus ang buhay mo. Jesus ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatamo. Ang buhay ko'y sa'yo. Ang buhay ko'y sa'yo. Awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Minsan pa, Jesus ang buhay mo. Jesus ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natatamo. Thank you, Lord. Ang buhay ko'y sa'yo, awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat kang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo, karapat-dapat kang papuri ko'y sa'yo. Ika'y karapat-dapat. Purihin ka, O Diyos. Kasalanan ko, Panginoon, ipinatawad mo. Ang kasalanan ko'y pinatawad na. Walang hanggang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat, O Diyos. Biyaya mo'y sapat. Awitin ko, walang hanggan ang kabuti. Minsan pa ang kasalanan ko, kasalanan ko'y pinatawad na. Walang hanggang pag-ibig mo. Biyaya mo'y sapat. Salamat po. Biyaya mo'y sapat. Awitin ko, walang hanggan ang kabutihan mo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri. Minsan pang karapat-dapat na, O Diyos. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Tatanghal ka, O Diyos. Ika'y karapat-dapat. Tatanghal ka sa kalangitan, ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang
ba kapatid? Pwede mong itaas ang iyong mga kamay. You can raise your voice to God and worship Him. Sabihin mo, Lord, karapat-dapat ka sa lahat ng kabutihan na ginawa mo sa aming mga buhay. Ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan, karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ang papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka. Minsan pa, itatanghal ka. Itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang pangalan mo, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian mo ay papupurihan ko. Dakila ang, for the last time, itatanghal ka sa kalangitan. Ang kalwalhatian ay papupurihan ko, Diyos. Dakila ka, karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat. Come on, church. This is your opportunity to give thanks to God. Sige. Pasalamatan mo ang Lord sa buhay mo. You can use your own words to glorify His name. You can use your own words para ipahayag sa Panginoon ang pasasalamat mo sa mga ginawa niya sa buhay mo. Oh, salamat po, Diyos. Purihin ka, di ka nagbabago, di ka nagkukulang. Oh, purihin ka, ika'y tapat, ika'y tapat. Lord, napakabuti mo sa aming mga buhay, Panginoon. From the very beginning of 2025, Lord, You're the one who sustained us hanggang sa makarating kami, Lord, sa buwan na to. You're the one. Ikaw, Lord, ang tanging rason. Ikaw ang tanging dahilan, Panginoon, kung bakit hanggang ngayon kami ay nakatayo, kung bakit, Lord, hanggang ngayon kami ay malakas. You are the sustainer of our lives, O God. You are faithful, O God. You are faithful and true. Lord, salamat po. We can't imagine our lives without you, O God. Lord, sa umagang ito, we praise you and we glorify your name. Lord, thank you for every million little miracles that you've done in our lives, O God. Lord, hindi man namin mabilang, hindi namin maisa-isa kung gaano kakabuti, Panginoon. Pero Lord, this morning, we are declaring ang tunay na ikaw ay naging tapat sa aming mga buhay, O God. You deserve all the glory, O God. For the last time, let us sing this song. Sabihin natin sa Lord, Lord, karapat-dapat ka. Hindi man nasagot yung aking panalangin, Lord, karapat-dapat ka pa rin. Lord, hindi man tumugma sa plano ko yung plano mo, Lord, karapat-dapat ka pa rin. Lord, unpleasant man yung situation ko, Lord, karapat-dapat ka pa rin papurihan. Lord, hindi man parang masaya yung buhay ko ngayon, still, Lord, karapat-dapat kang pasalamatan.
because you are faithful. Your love endures forever, O God. Hindi niyo po kami iniwan. Hindi niyo po kami pinabayaan. Ikaw, Lord, yung nag-akay sa amin. Binuhat niyo kami, Lord. Sa buong 2025, binuhat niyo kami, Panginoon. And we experience victory because of you, O God. Come on, you can raise your hand, church. You can raise your voice. Iparinig mo sa Lord yung pag-awit mo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Papuri ko'y sa'yo. Tinataas kita. Ika'y banal, O Diyos, walang katulad. Ika'y nag-iisa, O Diyos. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Once again, can we give a clap of praise to the Ngayon po ay in a few days to go, tayo po ay magse-celebrate ng Christmas. Mas mainam alamin kung ano yung Christmas. Mas mainam yata ay alamin natin kung ano yung tunay na kahulugan ng Christmas. Ang Christmas ay kapanganakang muli ng Panginoon. Ang Christmas ay hindi kalungkutan. Ito po ay kasayahan, kagalakan, dahil ipinanganak ang tagapagligtas ng daigdig nito. Kamusta ka kaya? Masaya ka kaya? Ay alam ko, may mga pinagdadaanan ka rin mga kalungkutan at mga kaguluhan sa buhay. Pero itong napakagandang balita, hindi lamang yung ilaw na kumukutitap o yung mga Christmas tree dyan sa labas o kaya yung mga lahat ng mga nakakaganyak na mga decorations sa SM o dyan sa plaza o dyan sa Rizal Avenue, dyan sa P. Burgos. Wala pong lahat yan, kapatid. Ang pinakamagandang balita, ipinanganak ang Panginoong Hesus. Parang kayo malungkot malungkot. Jesus was born. In fact, celebration lamang yan. Pero ang pinakamahalaga, He died on the cross of Calvary. He died. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Karapat-dapat siya! Hallelujah! Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ka. Galan mo. Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ka. Galan mo. Karapat-dapat ka. Papuri ko'y sa'yo. Father God, we may not be worthy, Lord God, to come before you. Sino kami? Sabi mo, Panginoon, sa Romans 3:10,
Walang matuwid, wala kahit isa. Even yung pangalang perfect ay hindi perfect dahil kami ay liko ang buhay, Panginoon. Ikaw po yung namatay sa krus. Dahilan para kami ay maging matuwid, Panginoon. Salamat po. You are the reason. Not only for this season, but 24/7. Lord, 365 days in a year, kami ay magpupuri, magpapasalamat kami dahil ipinanganak ka doon sa sabsaban ng aming mga puso. Panginoon, we will be forever enjoying and Lord, joyfully celebrating you, Lord, in our midst, in the name of Jesus. Sa kabila ng aming kalungkutan, kami man ay namatayan, kami man ay nalugi, kami man ay bumagsak sa aming mga exam, kami man ay iniwan ng aming mga mahal sa buhay, but then we will continue to clap our hands dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Karapat-dapat ka. Ngalan mo, karapat-dapat, papuri ko'y sa'yo. Karapat-dapat ngalan mo, karapat-dapat papuri ko'y sa'yo. Ngalan mo, karapat-dapat Papuri ko'y sa'yo. Papuri ko'y sa'yo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, karapat-dapat na ikaw ay aming parangalan. Karapat-dapat na ikaw ay aming alaya ng aming buhay. Karapat-dapat ka, Panginoon, na sambahin, dakilain, itaas, igalang, bigyan ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Karapat-dapat kang awitan, karapat-dapat kang talunan, karapat-dapat kang sayawan, karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah. Woo! You are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be praised, oh God. Salamat po, Banal na Espiritu, na kasama namin. Ikaw ang kaulayaw namin ngayong umaga. Ikaw ang kasama namin. And Lord, we will never leave this place, Lord, empty-handed. Lord, uuwi kami, Panginoon. Tangkas-tangkas na blessing ang amin pong iuwi, Panginoon, ngayong umaga. Hallelujah! 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 Good morning, Lord of Harvest. Magandang umaga po. Bago po kayo maupo, inyo po kamayan. Good morning po, Lord of Harvest. Hallelujah. Welcome po mga kapatid. Marami po sa atin ay busy dahilan sa mga Christmas party at pagbabalot ng mga regalo, pagluluto ng mga masasarap na mga lutuin. Subalit, nalimutan natin, namimiss po natin kung sino talaga ang may kaarawan sa panahong ito. Na talaga inuubos natin yung ating paldo. Narinig ko yung salitang paldo sa aking apo. Paldo. Talagang marami sa inyo po ay paldo. Naubos na po ang inyong 13-month pay, ang inyong bonus, ang inyong lahat ng kayamanan ay talaga inuubos. At because we want to give, we want to bless other people. Amen po. Amen.
Okay. So, okay, so umaga pong ito. Ang atin pong, if you came early, ang atin pong scripture can be found from, or in John chapter 8 verse 31 and 32. Ayun. 31 and 32. Every Sunday ay laging may mga glitches ang atin pong multimedia. At ito naman po ay bahagi ito. Bahagi po ito ng atin po. So if you have your Bibles, ay pwede yung pakibuksan ninyo, mga Biblia ninyo, yung electronic Bibles po ninyo. Okay? Pwede kaya ho nating basahin if you want to be, if you're with me, basahin po natin. 1, 2, 3. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga ay tunay na mga lagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Sabi mo, Amen. Pastor, ano kaugnayan ito sa Pasko? Actually, yun pong yung December 25, bibigyan natin ng lina mamaya. Inuuna ko na po, huwag kayong magagalit sa akin because I will give expose na maaring hindi mo ito narinig. Maaring narinig mo na ito noon pero hindi mo binibigyan ng pansin. Gusto ko lamang pong ipaunawa sa iyo, kapatid, na malalim po ang kahulugan ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. At ito po ay, ito nga, sabi doon sa verse 32, makikilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya. Ano yung katotohanan? What is the truth? What is the truth? Kamakalawa. Hindi ko alam kung kamakalawa o kamakatlo yun. Yung isang suspect sa plunder o sa corruption ng flood control na undersecretary ng Department of Health. Ginigising ko lang kayo. Department of National Defense. Tulog pa. Department of Social Welfare. No? Department of Public Works and Highway. Yan. Gising na po kayo. Gising na, no? Dahil alam niyo yung balitang yan, yung si Undersecretary Cabral ay nahulog. Wow. 63 years old. Umupo doon sa Tangwa. Dito sa Batangas, yung edge, yung nandoon sa gilid. Nahulog. Galing Maynila. Nagpunta ng Baguio. Doon sa Tuba, yung Tuba ho, isang bayan yon, Tuba. Paakyat yon. At, nako, wow, napakatindi. Ano po ang ibig sabihin nun? Sa aking limitadong isipan, this is a diversionary tactics ng mga culprit. Dahil ang balita naman, ito'y isang mafia. At kapag ka yung isang kasabwat sa krimen ay talagang malaki po ang kanyang culpability, siya po ay inuutusan na magpakamatay ka na para ikaw ang pinaka-bayad ulo. So, matatapos na ang problema. So, yan pong diversionary tactics na yan ay matatalino na kaya ang mga Pilipino. Amen po. Lalo na po ang mga Lord of Harvest family members. Matatalino. Magagaling kayo. Nababasa nyo. You can read between the lines kung ano nangyayari. Pero hindi po yan ang dapat nating pagtuunan. Siyempre, kailangan po nating ipanalangin ang lahat ng yan. Relative to that issues, meron din pong diversionary tactics na ginagawa ang kaaway. Si Satanas, na siyang ating chief enemy, ay may ginagawang panlilinlang sa ating lahat. Unknown to you, ikaw din ay nadali nito.
Good morning. By the way, good morning po doon sa mga nanonood sa live stream. Good morning. This is your servant, Pastor Chris Arago, mula po dito sa Lord of Harvest, Batangas, AG sa Batangas City. At tutuloy ko po, last week, ang atin pong topic ay best news ever. Napakagandang balita nito. Ano yung balita? Ipinanganak ang tagapagligtas ng Israel. Amen. Alam niyo po yung mukha nyo nakikita ko na masaya kayo. Pero pagka meron ng mga perang inihahagis, mas masaya pa. Mamaya, maghintay kayo. At may mga dumating galing abroad. Bakit ang saya-saya natin pag may mga, because we love parties. Amen? Tayo marami ng pinagdaan ng mga kalungkutan, dumaan tayo sa mga bagyo, dumaan tayo sa mga baha, dumaan tayo sa lindol, dumaan tayo sa ano pa bagang ating pong dilubyo, ito pang mga pagnanakaw sa ating paligid. Ang dami na hong nangyari. Some of us experience death of loved ones. So, hindi ka kaya, wala kaya tayong karapatan na tayo naman ay mag-enjoy ng konti. Ano kaya tayo ay masaya. We are looking forward na ito pong Christmas season na ito ay magkakaroon ng enjoyments about sa atin. And we are looking for people who can bless us. Kaya kung mapapansin nyo, na doble ang nagmamano ngayong panahon ito. Amen. Kahit pa mas matanda sa iyo, nagmamano sa iyo. Aba, ay talaga namang nakakasyak na ho. Ngayong umaga, kung best news ever po yung pinag-usapan natin last week, ngayon naman po ay magkakaroon po tayo ng pagtutuwid, pagtatama. Pinamagatan ko po itong Christmas errata. Ano ho yung errata? Errata is a correction of an error done thousands of years ago na, or hundreds of years ago na po, mga kapatid. Or maybe 1,000 na po. Dahil tayo ay nasa 2025 ngayon, ay 1,000 taon na rin ang pandaraya ng kaaway sa atin. We were deceived. May mga diversionary tactics, yung totoo talaga ay inililigaw. Mabuti na lamang at pinag-uusapan natin dito, ay paano yung iba? Pumasok ka ng SM. Ano ang sasalubong sa iyo? Happy holidays. Wala na yung Christmas because the company doesn't want to offend the Muslims or yung mga Buddhist at kung ano pang yung mga iba-iba pang religion. So atin pong itatama, mga kapatid, ang mga pangyayari sa ating paligid. Dahil nga ngayon po, the only nation in the whole wide world, especially in the Southeast Asian region, who celebrate Christmas, the longest Christmas ever, ay walang iba kundi ang ating bansa. At least doon tayo nasa sa Guinness Book of World Record. At least panalo naman tayo. Ay kailan ka tayo nag-uumpisa? Simula September 1. Basta sumilip si Jose Marichan. Pasko na. Napalitan na nga. hindi na si Santa Claus. Si Jose Marichan. Yun ang Filipino version. Anyway, ayun po, dahil gusto nating masaya, gusto natin na magkaroon ng ito po, i-correct natin, mga kapatid. Ipapakilala natin yung Christmas characters sa panahon mo ngayon. Sino? Number 1, anong pangalan? Santa Claus. Santa Claus sa Tagalog. Anong pangalan niya? Santa. Ang apelyido? Claus. Marami kaming kaibigan na Claus dito sa Batangas City. Pero bibigyan natin po ito ng paliwanag. Sino si Santa Claus? In fact, lumaki ako na ang mga kanta namin ay, sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng aking bunso. Maraming awit na Santa Claus is coming to town. Kaya paano mo i-distort ang future mo? Umpisahan mo sa mga bata. Umpisahan mo na yung mga bata, imali mo ang pagtuturo sa kanila
pagdating ng panahon mali. Kaya ikaw, kapatid, kahit matanda ka na, ang iyong foundation ay mukhang na-distort din. Marahil alam mo na ito, pero gusto ko masaya eh. Gusto ko kulay pula. Gusto ko yung merong parang elf o parang anong tawag doon? Yung elf hat o Santa hat. Gusto ko nung ganoon. At saka, basta gusto ko yung masaya. Ganyan ang Pilipino. Ito po, si Santa, yan po ay, sino itong si Santa Claus. Meron kang Santa Claus na black. Wala kayo makikitang Santa Claus na black. Meron kang Santa Claus na inchik. Wala. Wala. Or brown. Laging merong balbas. Merong beard. And then, ito po ang istorya niyan mga kapatid. Bakit to may kasamang papa? Siyempre, matagal ko nang alam ito pero aking chinek uli. Ang Wikipedia ho ay isang malawak na pinaglalaga ka ng information ng mga tao na ito ho ay maaaring mali o maaaring tama. Kaya mag-iingat kayo. Hindi lahat ng nasa Wikipedia o nasa AI o nasa Google ay tama. Amen. Mahalaga kayo ay nagbabasa ng legitimate and authentic na aklat. So, ito ay pinag-aaralan namin sa Bible School. Ano ho? Ano kung masama kay Santa Claus? Sino ka po siya? Ito po, Christmas errata. Santa Claus is the saint who inspired the legend of Sinterklaas. Si Sinterklaas, ibig sabihin, and thus Santa Claus. Yun pong Santa Claus, yung Sinterklaas, ito po ay Dutch name, Dutch. Kasi galing po sa Europe, ito pong kwento na ito. Ang tawag po dito ay myth. Sabi natin myth. Ano ka sa Tagalog ang myth? Kwento kotsero na hindi mo mabalidate kung saan nag-umpisa. Wala naman ito sa book. Ginawa lamang ito ng mga tao. And this is Saint Nicholas who lived in the 4th century after death and had the reputation for secret gift-giving, especially to the poor and needy, such as putting coins in the shoes of those who left them out for him. Anong ginagawa ho ni Santa Claus? Bata pa kami, ay kita ko na yung malaking tao, malaking tiyan na mayroong dalang sako na kulay pulang sako na ang laman nun di umano ay puro mga regalo at siya'y dumadaan doon sa chimney. Ang problema nito, wala kaming chimney. Saan ka nadaan yun? Doon sa kusina. Talagang kami, pero masaya kami dahil nagsusuot din kami nito na ginagaya namin si Santa Claus. At in fact, mayroong play ako nung elementary na ako'y Santa Claus. Naglagay ako ng yung bulak, nilagyan ng glue, anong tawag doon? Nilagyan ng kanin. Ay, di ako'y mukhang Santa Claus at pinalakintiyan. So, ayun po, ano ka kaugnayan nito sa Santa Claus sa Pasko? Maaaring nag-iisip ka, Pastor, wag naman po nating sirain ang spirit of Christmas. O isisiraan ninyo sa Santa Claus. Hindi po, kapatid. Itutuwid natin kung ano yung atin pong doktrina. Ang doktrina natin, si Jesus yung ipinanganak ng Pasko, hindi si Santa Claus ang nagbibigay ng regalo. At merong awit si Michael Jackson, yung I saw Mommy kissing Santa Claus. Yun pala yung nag-portray pala ng Santa Claus ay yung kanyang daddy. Minsan, di yun nga, yung palang tatay ang nagbibigay ng regalo. Tapos inilalagay, bakit to mayroong ganon? Kasi yun po ay ginawa nilang kwento na yung si Sinterklaas o si Santa Claus na ito, si Claus po ay ginawa ng mga Roman Catholic na santo noong 4th century. Ginawa nilang santo at ito po, seemingly ito pong si Nicholas, si Kakulaso, ay ito pala ay mabait at ito pala ay mapagbigay. Kaya ginawa nila ng istorya, pinaganda ang istorya mula doon sa Europe at nakarating sa Pilipinas. Kaya
Kaya ang pangalan niya ay, ano kang pangalan niya talaga? Eh di binago, pinaganda. Claus. Santa Claus. Yun po ang istorya. Okay, ito pa. He lives at the top of the world at the North Pole with his wife, Mrs. Claus. Elves and reindeer as his home and workshop are fictional. There is no definite geographical location as to where the home or workshop is located. So, wala talaga ito. Ito ginawa lamang. Sabi mo sa iyong katabi, ginawa lamang ito. Gawa-gawa lamang ito. When I was young, nakapanood ako ng isang cartoon movie na may factory pala itong si Santa Claus, gawaan ng mga regalo. Yung mga toys para sa mga batang mababait. Kaya lagi natin sinasabi sa ating mga anak, magbabait ka ha, para bigyan ka ni Santa Claus. So yung medyas na hindi nilalabhan, ilalagay mo ito. May fireplace ka kayo, wala naman kayong fireplace. Basta ilalagay, sasabit mo doon sa Christmas tree. Isasabit mo doon sa Christmas tree. At yun nga, pagdating ng umaga, ay nako, ang dami ng lamang barya. Sino naglagay? Si Santa Mami. ang inayang naglagay, ay di ka ho, ito ay isang, because we love to have surprises. We love to have fun. Kaya lamang, unknown to us, yung bata, nadidistort yung kanyang paniniwala. Kaya ang hirap niyang makaintindi ng katotohanan. Pag dumating na yung panahon na siya ay nasa tamang edad, ay, nako, ganun pala yun. Pero ang hirap, dahil distorted na kayo. Ito po, so doon sa movie na yon ay merong isang workshop na gawa. Ang mga gumagawa dito ay mga elves. Ano po yung elves? Maliliit na tao na kung ang tawag natin dito sa ating folklore ay mga nuno. Ano ba anong tawag doon sa mga nuno? Duwende. Yan. Duwende, mga duwende. At yun ang kanyang mga workers na gumagawa ng mga toys para sa mga batang maliliit. Maraming magagalit sa akin ito. Pero ito naman ay nasa sa online. It is available online. Basahin ninyo. So, ano ka po ang gustong mangyari dito? There are people who are against the Bible noon at ngayon at gusto nilang ito ay sirain yung track record o yung history. That the main reason for the celebration of Christmas, ano kayong Christmas? Christ was born. Ito po ay celebration ng kapanganakan ng Panginoong Hesus. Gusto nilang ma-distort. Sino yun sila? Yung mga ayaw maniwala doon sa biblical birth of Jesus. Sino kang ayaw maniwala doon? Sino kayo naninira? Di demonyo ang naninira nun. At marami sa atin ay napapailalim dito. Ano pa? Si Santa Claus. Ano yung isa pa? Reindeers. Sabi natin, reindeers. Okay, ito yung mga reindeers. Meron ka reindeer sa inyo. Yun yung iba sa inyo, walang kambing. Wala kayong kambing. O wala rin tupa. Pero yung reindeer ho, ito po ay doon lamang sa amin matatagpuan. Hindi, doon siyempre sa Northern Hemisphere, sa Europe, sa Amerika, doon sa mga malalamig na lugar, may mga deer doon, may reindeer, yung mga antler na tinatawag, yung maraming sungay. At ginawa nila ito ng istorya pa. Ito ho ang nakakamatindi dito eh. Sikat na sinasayaw mo ito. Rudolph the red-nosed reindeer had an ever shiny nose, and if you ever saw it, yun. Galing, Sister Elvin, lumaki doon. Lumaki kasi ito po, tingnan po niyo. Sino yung 9 reindeers? Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen. What do you recall? The most famous reindeer of all, Rudolph the... Lahat yan kinakanta, sinasayaw mo pa. Ano, ito kayo nasa Bible? Wala. Sabi mo sa iyong katabi, wala. Ginawa ito ng mga tao na naroon din sa church upang ma-distort
Yun pong kapanganakan ng Panginoong Yesus. Dahil ang ganda kayang tingnan, sakay sila doon sa, ano ganito, Paragos? Hindi. Sleigh. Nakasakay na kayo sa sleigh? Hindi pa. Noong isang araw, merong sleigh award. Nung linggo. Oo, nawala ang bagal. Si Tonet ang nag-isip nito, promotor ito. So, yung sleigh, o simple yung sled, from the word sled, yun po yung ginagamit na sasakyan doon sa yellow, doon sa snow, para hindi lumubog ang paa mo. Pero ito ho ay yung cart na hinihila ng mga reindeers. Minsan, ang humihila dito ay mga aso. Ginawa nila ng istorya na itong si Santa Claus ay merong 9 na reindeer na yan ay lumilipad at naghahanap ng mga bahay ng mga bata na may mababait na mga bata at madaling makaamoy sila ng mga sapatos o ng mga medyas na nakasabit doon sa Christmas tree. Wow. Sabihin natin, wow. This is a diversionary tactics. This is deception. Pandaraya ito. Sabi natin, Pastor, sinisira nyo naman ang aming Pasko. Hindi, ito po ay pagtuturo sa atin. Kung gusto mo, sige, di, meron ka pa rin, kung gusto mo, meron ka pa rin, nasa sayo yan. Pero this is so enlightenment para sa atin. Ito pa, December 25. December 25, okay. Ang December 25 ay naging napakalungkot sa akin ngayon. Kasi ito yung araw, kapanganakan ng aking asawa. Kaya talagang hindi ko mawari kung paano ko palalampasin ang araw na ito. Dahil lagi kami magkasama. Kasama mga anak. Kaya lang ngayon ay talagang mahirap. Mahirap unawain yung December 25. Pero ang December 25 ay nakapeg sa calendar natin, sa Gregorian calendar, na ito ay araw ng Pasko. Okay, ito, paliwanag. Paliwanag. In the early 4th century, the church fixed the date as December 25. Yung church history, mga kapatid, ito po yung Roman Catholic Church. Sino po nauna sa Roman Catholic Church or sa born again? Nauna ang born again. So, pag-aralan yan. Nauna ang Christianity kaysa sa Roman Catholic. Dahil originally yung Catholic ay Christians, born again Christians. Kaya lamang sinunod nila yung practice ng mga pagans sa iba-ibang bansa. So pag-aralan po ninyo ito dahil mas lamang ang mga taong nag-aaral. So kaya lang, depende sa inyong babasahin. So the date of the winter solstice in the Roman Empire. So Roman Empire, dahil nung unang panahon, naalala nyo yung outpouring of the Holy Spirit? Na nanguna si Peter, bumaba ang banal na spirito sa 120 men and women, napuspos ang mga disipulo at yun ang umpisa ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Most and majority of them were killed. They were executed. Yung iba pinugutan ng ulo, yung iba ibinitin, ipinako sa krus, sinunog. And then dumami, ang maganda dito, dumami lalo ang mga mananampalataya at nakaabot sa ating panahon. We are products of the sacrifices of these people, mga kapatid. It is 9 months after Annunciation on March 25, also the Roman date of the spring equinox. Ano po yung Annunciation? Ang Annunciation ay, anong tawag doon sa pagka naglilihi? Yung conception. Yung Annunciation po ay nag-set ang Roman Catholic Church na ang March 25 ay celebration ng conception ng Panginoong Hesus. Yung kinausap ni Angel Gabriel si Mary, the mother of Jesus. Hindi the mother of God. The mother of Jesus. Because Mary is not the mother of God. He is the mother of Jesus as a human being. So yun po ang isinet nila, March 25.
Kaya annunciation na tawag doon? Annunciation. 9 months after, ipinanganak. Kaya naging December 25. Bukod dito, ito po yung panahon na umpisa ng mahaba ang gabi kaysa araw. Kung mapapansin ninyo, mahaba ga ang gabi o mahaba ang araw sa panahong ito? Doon sa panahon, this is Rome. Rome po ang pinag-uusapan natin. Ito yung nasa Europe, kaya doon ay may four seasons doon. Kaya yun ang sinunod nilang kalendaryo at sila po ang nasunod. Kaya hanggang ngayon, ito po ang ating ginagawa. Pastor, ito itama na po natin, gawin na po natin summer ang Pasko. Ay di, tayo lamang ang magpapasko. Parang lugi naman tayo, no? So we can enjoy Christmas. Ano man ang date na gusto mo, as long as you know in your heart, you believe in your heart na siya talaga ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen po. Isa pa, Christmas tree. Christmas. So alam natin hindi yung so balik natin yung December 25 ay ginawa nating holiday dito sa Pilipinas. Ang haba ng holiday natin. Pero sa Amerika hindi holiday ito. Ang holiday doon ay Thanksgiving, National Thanksgiving, the fourth Thursday of November. So ito po, Christmas tree. What is the significance of Christmas tree? Pastor, may Christmas tree tayo doon. Ang laki ng Christmas tree. We bought that Christmas tree perhaps mga 8 years ago na. And we retired that Christmas tree na dito na natin dinala because we love to have fun. In celebration of Christmas. Pero meron ho itong kahulugan. Tree worship was common among the pagan Europeans and survived their conversion to Christianity in the Scandinavian customs of decorating the house and barn with evergreens at the New Year to scare away the devil and of setting up a tree for the birds during Christmas time. Ano gang ibig sabihin nito? Sa Europe po nag-umpisa, ganito po ang istorya, according to world history o sa Christian history. Nung magkaroon ng outpouring of the Holy Spirit in the day of Pentecost, sa panahon ni Peter ng mga disipulo, kumalat ang salita ng Diyos, nakaabot ito. So, siyempre, nakaabot sa Rome, nakaabot sa Europe, hanggang doon dito po, sa Netherlands. Ano saan ito? Dutch land. Sa Netherlands. Kaya dito ho, na-conceive ito pong mga ganitong practices. Yung kanilang mga pagano. Pag sabi pagano, sila yung mga sumasamba sila yung mga animist, sumasamba sa kung saan-saan. They do not believe in one unseen God who is our Father, Abba Father, Jesus Christ. Jesus Christ our Lord. Di sila naniniwala doon. Ang naniniwala sila ay merong evergreen. Sumasamba sila sa puno ng pine tree. Yun ang sinasamba nila. Yung mga pagano nung libo-libo ng taon na nakaraan. And so nung sila po ay makarinig ng salita ng Diyos, inadapt din nila yung evergreen. Simbolo ng Pasko. Pero yun pala, kaya pala inilalagay nila sa kailang harapan ng bahay o sa loob ng bahay, to scare away the devil, to scare away evil spirits. Yun pala ang paniniwala ng mga tao nung una. Masama ka po pagka may Christmas tree. So nasa sa inyo na po mga kapatid. Ito po ay isang pagpapaliwanag. Kumbaga, hindi natin ito dapat bigyan ng mas malalim na preparation. Minsan, nalilate tayo sa church sa pag-prepare ng Christmas tree, pero yung church ay yun ang worship, yun po mas mahalaga. Naubos na ang pera mo sa pagbili ng Christmas tree, pero yung pagbibigay mo para sa offering, para sa tithes and pledges mo, ay hindi mo na ibigay. Mas binigyan mo ng credence yung pagluluto mo ng adobo. Kasi dadating yung mga anak mo, yung mga kumpare mo, o yung pagluluto ng lahat ng masasarap na pagkain. Kapatid, ang mahalaga po ay yung masamba natin ang Diyos.
Ano yung linyahan ng awit natin dito kanina? Yung huling awit natin, chant, ano? Karapat-dapat? Karapat-dapat. Siya lamang yung karapat-dapat na purihin. Hindi si Santa Claus, hindi yung reindeer, hindi yung Christmas tree, hindi yung December 25. The real essence, kapatid, ay masamba natin ang Diyos na buhay. Amen. Paano ang gagawin po natin? Dito sa atin sa Pilipinas, nasanay tayo doon sa salitang aguinaldo. Ano yung aguinaldo? Ang aguinaldo ay isang Spanish word na ang ibig sabihin ay regalo, gift. Wala po akong pangregalo sa Christmas party namin. Umiyak na tuloy ang iyong anak. O kaya naman minsan ang usapan 200 ang halaga, pero ang nabalot ay wala pang nagmura. Napanood ko yun, nagalit yung ina. Parang hindi nila naunawaan kung ano talaga yung essence ng Pasko. So, ito po mga kapatid, ito ang sinasabi ng Biblia. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayin mo yung sarili sa makadiyos na pamumuhay. So yung mga alamat, ito yung myth na tinatawag, walang kwenta pala yung mga ginagawa nating yan. Because that has no substance o walang form. Wala siyang pinagmulan. Hindi totoo. Walang origin. Katang-isip lamang, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, at ito rin ay sinasabi sa atin, huwag tayong mag-dwell doon sa mga bagay na walang katuturan. Sabi natin, Amen. Isa pa, sabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, at ito'y para sa iyo din, ang ipinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat na katalamang ng tao. Nasaksihan namin ng aming mga mata ang kanyang kadakilaan. Amen po. So, ang itinuturo ni Apostol Pedro ay hindi alamat na kata lamang ng tao. Kapatid, dapat magising ka. Sana, wag mo nang dagdagan pa ng pagkukwento sa iyong mga anak na doon sa mali. Can I hear amen? Ang tawag kay Santa Claus ay Father Christmas. Father Christmas o Kris Kringle. Hayaan mong sila na lang yon, pero wag ka na makisama doon. Meron tayong Father God, Diyos Ama. Can I hear amen? Hindi kasama sa Bible yung Father Christmas. Ito po ang gustong mangyari ng Panginoon sa atin. Itama natin ang ating paniniwala so that hindi malito ang henerasyon sa mga susunod na panahon. Alam nila kung ano yung tama. Huwag mo na sanang suotan ng Santa Claus ang anak mo o kaya nakasuot ng parang duwende. Dahil ang duwende ay paniniwala na this is a Germanic belief. Sa Germany po ito nag-umpisa yung mga duwende na ito ay naging folklore na dala natin sa Pilipinas. Kapatid, paano po yun sa party namin dapat nakasuot? So bahala ka. Alam mo na. This is the true Christmas. The true story of Christmas. Ito po ay ating binasa nung nakaraang linggo. Babasahin ulit natin ngayon. Ito ho yung dapat nating paniwalaan dahil ito yung ating doctrine. Ito yung validated and confirmed story how our Savior Jesus Christ was born. Nang panahong iyon, iniutos niya ang Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa noong si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang mga tao sa sarili nilang bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, isang lungsod na sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, sa bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria sa kanyang magiging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria.
Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban sapagkat wala nang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalatian ng Panginoon. Ganon na lamang ang kanilang pagkatakot, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita. Sabi natin, Amen! May magandang balita. Ano yung magandang balita? Para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel, ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa isang salita, sa isang salin, ang ibig sabihin nito ay Gloria in excelsis Deo. Purihin o papuri sa Diyos. Can I hear amen? Ito yung authentic na kapanganakan ng Panginoong Hesus. At yung iba pa, Santa Claus, reindeer, Christmas tree, ay yung December, wala kaugnayan po yan sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Can I hear amen? In fact, ang kapanganakan ng Panginoong Hesus is somewhere between the springtime, April or May or June, na kung saan ang mga pastol ay naroon sa parang na sila ay nag-aalam o nagsusuga ng kanilang mga tupa. Amen po? Maliwanag po. Ito ang isa pang magandang istorya coming from Matthew. Matthew, ito ang naganap, verse 18 to 23, ito naganap ng ipanganak si Jesus, si Jesu Kristo. Si Maria na anak na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Ito na nga si Gabriel. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanyang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ng Diyos. Emmanuel, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Can I hear amen? Kaya ito ang totoo, ito ang eksakto. This is the most precise story of the birth of our Savior, Jesus Christ. Dito tayo mag-focus. Dito tayo mag-focus. Ay, ano ko, bibili pa ako ng regalo. Ay, bumili ka ng regalo. As a gesture of giving. Pero, hindi lamang pag Pasko dapat ikaw nagbibigay. Maging habit po natin ito na tayo po ay matutong mag-bless ng ating kapwa-tao. Can I hear amen? I-bless natin ang ating mga kapwa, i-bless natin ang ating mga mahal sa buhay, or kahit hindi mahal sa buhay, pagpalain natin ang lahat ng mga taong nakapaligid sa atin. Or hindi man nakapaligid sa atin. Amen po. Ito po. Ito na po yung talagang napakahalagang pag-uusapan natin. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ng magpapalaya sa inyo. Kapatid, tumayo po tayong lahat. Tayo po tayo. Kayo po ay may narinig na bago. Pwede nyo i-validate, magbasa kayo. Magagaling naman kayong yung iba sa inyo, pag hindi nyo maintindihan, kaagad ginugoogle, diga? O kaya nagchat-chat GPT or kinokorek. Magaling ang generation ngayon. Bina-validate. Pag hindi maintindihan ang salita, nandoon na lahat. Nandoon na yung mga variant words ay talagang i-check po ninyo.
You need to have a fact check. I-check ninyo na marami sa ating ginagawa ay hindi ayon sa ipinagagawa ng Panginoon. Can I hear amen? Amen. Tayo po'y manalangin. Mananalangin po tayo. Pero ang panalangin po natin, nawa yung katotohanan na ating narinig, yung katotohanan na ating na-witness, ay atin pong ibahagi. Ibahagi natin. At nawa po, ay wag naman tayong masyadong judgmental. Sabi ni Pastor, mali daw yan, mali. Wag masyadong judgmental, kapatid. Ang ating goal is to restore, to gain relationship, to establish relationship among our loved ones, our siblings, our parents, our relatives, our friends. Hindi ko mo alam mo yung totoo ay parang magmamalaki ka na. Never do that.
Amen.